Umiinit na naman ang usapan tungkol kay Jonathan Kuminga at sa Los Angeles Lakers. Matapos ang malaking balita na napunta na si Peyton Watson sa Cleveland Cavaliers sa isang sign and trade deal, biglang sumipa ang tsansa ni Kuminga na mapunta sa Lakers. Si Watson ay pumirma ng 4-year $88 million deal sa Cleveland, kaya lalo namang nagbago ang landscape para sa mga natitirang free agents. At ayon sa Polymarket, umakyat na sa 54% ang probability na si Jonathan Kuminga ay maglalaro para sa Lakers. Syempre, prediction market lang ito at hindi pa ibig sabihin na tapos na ang deal, pero malinaw na tumataas ang momentum ng Lakers sa usapang Kuminga. Kung sakaling makuha talaga siya ng Lakers, paniguradong malaking role agad ang ibibigay sa kanya. Sa tingin ko, hindi siya kukunin para maging ordinaryong bench player lang. Malaki ang posibilidad na maging starter si Kuminga sa Lakers. Imagine mo ang athleticism, explosiveness at scoring ability ni Kuminga na ilalagay kasama ng core ng Lakers. Siya yung klase ng player na kayang tumakbo sa fast break, umatake sa basket at magbigay ng dagdag na athleticism sa front court. At kung maayos siyang mag-fit sa sistema, malaki ang maitutulong niya sa Lakers lalo na sa scoring, rebounding at defense. Mas magiging athletic at mas dangerous ang lineup ng Lakers at maaari rin niyang bawasan ang pressure sa ibang scorers ng team. Kaya ngayon, Lakers fans, bantayan niyo ng mabuti ang pangalan ni Jonathan Kuminga. Dahil matapos mawala sa market si Peyton Watson, parang mas lumalaki ang spotlight kay Kuminga at baka Los Angeles na talaga ang susunod niyang destination. Kayo mga idol, kung makuha ng Lakers si Jonathan Kuminga, dapat ba siyang maging starter agad? At sa tingin nyo, makakatulong ba siya para maging mas malakas ang Lakers ngayong season? Samantala, mukhang may mas malaking plano ang Los Angeles Lakers para sa kanilang kinabukasan. Ayon sa mga bagong ulat, posibleng maging pangunahing target ng Lakers si 3-time MVP Nikola Jokic kapag tuluyan ng maayos ang magiging ownership situation ng franchise. Si Lakers insider Anthony Irwin mismo ang nagsabing magiging dead set ang organization sa Denver kapag malinaw na ang sitwasyon sa ownership. At hindi lang basta haka-haka ang usapang Jokic. May mga ulat din na maaaring maging available ang Serbian superstar sa susunod na off-season kung hindi niya pipirmahan ang extension at kung muling mahihirapan ang Denver Nuggets na makipag-compete para sa championship. May player option si Jokic para sa 2027-28 season, kaya posible siyang magkaroon ng malaking desisyon tungkol sa kanyang future sa Denver. Pero ito ang talagang nakakabaliw isipin, mga Lakers fans, Luka Doncic at Nikola Jokic na magkasama sa Los Angeles. Imagine mo ang dalawang superstar na parehong elite playmaker, parehong napakahusay magbasa ng depensa at kayang gumawa ng sariling opensa. Si Luka ang primary creator sa perimeter habang si Jokic naman ang magiging dominanting offensive hub sa loob at labas ng 3-point line. At kung talagang dumating sa punto na gagawa ang Lakers ng sign and trade para makuha si Jokic, malaking posibilidad na si Austin Reeves ang maging isa sa pinakamalaking pangalan na kailangang isama sa package. May mga projection na mismo na maaaring gamitin ng Lakers si Reeves bilang bahagi ng isang malaking move para kay Jokic. Kung kinakailangan, paniguradong hindi magdadalawang isip ang Lakers na isakripisyo si Reeves para makuha ang isang 3-time MVP tulad ni Jokic. Dahil kung ang kapalit ay isang lineup na may Luka Doncic at Nikola Jokic, ibang klase na talaga ang magiging championship potential ng Los Angeles. Pero syempre, hindi magiging madali ang deal. Kailangan pa ring pumayag si Jokic, kailangan magkaroon ng kasunduan sa Denver, at kailangan ding magkasya ang lahat sa salary rules ng NBA. Kaya sa ngayon, rumor at posibilidad pa lamang ito. Wala pang official trade agreement. Pero kung sakaling mangyari talaga, Luka plus Nikola Jokic sa Los Angeles Lakers, imagine mo ang dalawang MVP level superstar na sabay na maglalaro sa purple and gold. Baka isang hakbang na lang ang Lakers mula sa pagbuo ng isa sa pinakamapanganib na duo sa modern NBA. Kayo mga idol, kung kailangan isama si Austin Reeves para makuha si Nikola Jokic, papayag ba kayo? At kaya ba ng Luka Jokic duo na dalhin ang Lakers sa championship? His hand was stuck right there and he felt it, and the second Jokic feels contacts, he takes full advantage. Jokic with 2.2. Take that!